Yes. Okay, thank you very much, Sir. Ay, Kuya Alfredo. Maraming maraming salamat po. Actually, kanina pa pala ako nagsasalita. Wala pala akong audio. Ang galing ng aking audio video. Okay, so let's start. Yeah. So the one that we'll be tackling for today's segment is the introduction of the naturopathic medicine. So we will be tackling the principles, the philosophy, and the real world examples. So ang inyo pong lingkod ay isang naturopathic practitioner, and we also practice iridology and sclerology. We also practice homeopathic remedy. So nag-create tayo ng sarili nating mga remedies. For example, sa ubo, yan, sa sipon. Tapos, nag-aral din po tayo ng herbology and natural remedy for cancer and nutritional medicine. We also apply the face, tongue, and nails analysis. And we also do the ear acupressure. So everything is all natural and it's all non-invasive. The reason why nag-aral po tayo, sige po. So ang reason bakit tayo nag-aral ng naturopathy ay dahil isa rin po tayo sa mga naging suki ng hospital. Kung hindi niyo po natatanong, isa po akong operada na. Wala na akong ovaries, wala na akong uterus, wala na akong appendix, wala na rin akong gallbladder. So, kailangan ko talagang ingatan ang aking sarili. Kasi una sa lahat, meron akong mga anak na kailangan ko pang makita na lumaki. O meron akong asawa na napakabuti, na dapat talagang kailangan kong ingatan ang aking sarili, lalong-lalo na't wala nang ibang organs sa aking katawan. So, kaya po tayo napunta sa natural way of healing. So again, ang ating i-discuss ngayon, yung mga principles, philosophy, and the real world examples sa natural medicine. So let's start. What is naturopathic medicine? It is a holistic system of primary health care. Dati-dati naman po, wala naman po talagang, wala pang mga doktor. So, ang mga kakilala natin yan, mga albularyo, mga ganon. So, yung mga albularyo yun, ang mga ginagamit is yung mga tapal-tapal, yung mga herbs ang ginagamit nila. But the good thing about this is nowadays, sa natural or naturopathic medicine, as time goes by, everything is upgraded. Okay, meron tayong system. Ang system niyan is we are treating them holistically from head to toe. Yan. This is also a combination of modern science and traditional natural therapies. So sabi nila, mga ano lang yan, gamot-gamot lang. Sa Ilocano, bulong-bulong lang ata. Pero hindi natin napapansin na this is also meron din palang science dito behind this naturopathic medicine. And meron ding mga clinical studies. Ano bang ibig sabihin kapag may modern science? Ang ibig sabihin niyan, kayang gawin ng isa yung ginagawa mo. Tapos, meron siyang scientific backup. So, yun yung kagandahan ng naturopathic medicine, a combination of modern science and traditional therapies. It also emphasizes prevention and the body's self-healing ability.
So ang ating katawan ay merong kakayahang magpagaling. Ang lagi nating ibinibig or ini-inculcate sa ating mga client is mas mainam na mag-prevent. Kasi mahirap nang habulin kapag ang isa ay malubha na ang kanyang karamdaman. Yung iba gusto nila instant, magaling na sila pero walang ganon. Bago magkasakit ang isa, it will took them 30 to 40 years bago mag-appear yung sakit na yun. So much better habang wala ka pang nararamdaman, okay, mas maganda na you will do the preventive measures para maingatan mo ang iyong katawan. And ang kagandahan nito, binigyan tayo ng Diyos ng capability to heal ourselves. Kaya pansinin mo kapag ikaw ay nasusugat, wag ka lang na merong hindi ka diabetic ho, talagang medyo matagal ang paghilong. Pero kapag ikaw ay nasugat at healthy ka, mga ilang araw lang yan, magaling na. So dapat nabibigyan mo din ng tamang nutrisyon yung iyong katawan para magawa niya rin yung kanyang capability na magpagaling. Naturopathic doctors treat acute and chronic conditions using natural method. Yun, normally kasi kapag ang isa ay medyo malubha na ang kanilang sakit, doon mo makikita na talagang very aggressive sila na gumaling ka agad. Pero dito sa our naturopathic medicine, what we are doing is we are educating them. We are educating them on how and what foods they need to eat, the nutrition that they need to have para masuplayan yung ating katawan ng natural na pagkain niya. Kailangan niya ng vitamins, kailangan niya ng minerals, and some other nutrients. The reason why we are getting sick is because we are deficient. Deficient tayo sa mga uh, vitamins and minerals or nutrients na kailangan ng katawan. Ang kagandahan dito, okay, yung mga taong may pang lifetime na health problem like hypertension, diabetes, mga ganyan, what we are teaching them is they need to change their lifestyles. They need to change their previous habits. Kasi kahit na napakagaling ng doktor mo, kung ikaw ay patuloy mo pa rin ginagawa yung mga dati mong ginagawa, kaya ka nagkasakit, huwag kang umasa na ikaw ay gagaling. Pero kapag kami or ikaw ay sumunod sa aming pamamaraan or sa aming pagga-guide sa'yo ng kung ano yung pwede mong kainin, ano yung iyong dapat malasing, lalong-lalo na sa iyong mental na aspekto, makakatulong yun. And yung mga sumunod, may tsansa na gumaling. Kesa sa mga tao, in-inform mo na kung ano yung mga dapat nilang gawin pero hindi pa rin nila sinunod. Anong ibig sabihin nun? You are still the driver of your own healing. So ikaw pa rin ang driver ng iyong kagalingan. Kami ay magiging guide lamang. Ang kagandahan naman sa pagka-guide namin sa iyo, we are using the natural method. Yan. So, yun ang naturopathic medicine. It is a holistic system. It is a combination of modern science and traditional therapies. We emphasize prevention and body self-healing ability, and we treat acute and chronic conditions using natural methods. Yan. Ang core principles of naturopathic medicine
the healing power of nature. Naniniwala tayo na may kagalingan kapag ikaw ay bumalik sa nature. Anong ibig sabihin nun? Madalas kasi dahil sa sobrang busy natin, yung busy lifestyle na natin, nakakalimutan natin na meron palang mga natural na pamamaraan na inilaan na sa atin ng Diyos. At dahil sa sobrang busy natin, hindi na natin namamalayan yun. O hindi na natin napapakinabangan. Libre siya, pero nadidisregard. Nasubukan mo na ba na yumakap ng puno? Nasubukan mo na ba na salamat sa tubig? Inom po tayo. Yan, ngayong summer, marami ang init na. Gustong pumunta ng dagat. Hoy, alam mo ba na kapag ikaw ay nagyapak-yapak, kahit hindi sa dagat, you are already doing the grounding or earthing. Saan ba tayo nakatira? Sa earth. So, saan tayo kumukuha ng energy? Eh, si mismo sa earth. So, we need to do some grounding. Yung iba, ayaw na nakayapak. So, make sure lang naman na malinis yung iyong lalakaran na nakayapak. Malaking tulong yun. Walang pwede makapagbigay ng ganong klase ng energy kundi ang nature lamang. So the healing power of nature, we will be uh, getting the power of the food. Ang tawag doon is, let thy food be thy medicine and let thy medicine be thy food. Saan galing ang food na yon? Saan galing ang gulay, ang prutas? Siyempre sa nature. Okay? As long as alam mo kung saan galing yung mga pagkain na binibili mo, you know the sources, alam mo na malinis yung pamamaraan ng pagpapalaki ng mga halaman, ng mga hayop, malaking bagay yan na makakatulong sa atin. Okay, we identify and treat the root cause. Dito kasi hindi lang tayo nakatingin sa symptoms na pag halimbawa masakit ang ulo mo, bibigyan mo lang siya ng pain reliever. Hindi ganon. What we are doing is tinatanong natin yung isa. We are looking or identifying the root cause. Tanungin natin, nakainom ka ba ng adequate na amount of water? Nakakain ka na ba? O kaya nakatulog ka ba ng maayos? So yung mga ganong senaryo, hindi tayo agad-agad na, oh ito masakit ang ulo mo, ito, para sa'yo. Hindi ganon. We ask them. Okay, we identify and treat the root cause. Bakit siya nagkakaganon? First, we do no harm. Since everything is non-invasive way, we are using the power of nature to heal ourselves. We provide the right nutrients, the right vitamins, the right minerals. Definitely, we do no harm. What we are doing is we are providing them the natural way on how they can achieve healing. Doctor as a teacher. Doctor as a teacher na kung saan we provide you the information by giving you the uh, or imparting you the knowledge that we have kung paano mo ma-achieve ang natural way of healing. Ano-ano yung mga pwede mong gawin. So, doctor as a teacher, we teach you. Okay, we treat the whole person. So, we are not just treating yung sakit mo, but we treat you as a whole. Prevention. Well, as we all know, prevention is better than cure, but the truth is prevention is the best. So yan ang core principle of naturopathic medicine. Next is the healing power of nature. So we will be discussing the healing power of nature. Sa natural way of healing kasi, we believe the innate ability of ourself that we can heal. As long as you're providing the right nutrients to your body, definitely it will do its job. Parang ano lang yan eh, parang sa isang sasakyan.
kapag wala siyang gasolina, hindi siya tatakbo. At kung mali rin yung ibinigay mong fuel sa kanya, hindi rin siya tatakbo. Tatakbo man, pero sa ano lang, ilang milya lang. Mamaya, hindi na siya mag-work. So, sa katulad ng paraan, what we are doing is we believe that the body has its innate capability to heal. Naniniwala tayo na kapag binoost mo ng tamang nutrients ang iyong katawan, definitely gagaling siya on its own. Support natural healing process. Ano ba yun? For example, ang isa ay may eczema. So, dapat meron siyang gawin. They need to change their dietary um, way of eat or their diets. Um, they can look for gut support, mga ganyan. Kasi ang isa kasing reason bakit ang isang tao ay may mga galis-galis, mga katikati sa katawan, most probably ang kanilang colon or kanilang gut ay medyo madumi. So there are things that we need to do para matulungan yung may eczema na gumaling. Okay, for example, yung isa ay may flu. So ano yung mga dapat natin gawin? We need to inform them that they need to rest, they need to hydrate. They can use some herbs like lagundi, oregano, or malunggay. And they need to boost their immune system by providing them the right nutrients. So, ang gagawin natin dyan, we are not dealing ASAP sa pag-inom ng mga synthetic drugs. What we are doing is we are looking for something na galing sa nature para ibigay sa mga taong nakaka-experience ng disease. Gaya ng halimbawa, meron silang flu o hindi mo kaagad bibigyan ng suppressant ng ng ubo. Bagkus bibigyan mo siya ng pamamaraan paano matutulungan yung kayang katawan sa pamamagitan ng pagpapahinga, pag-inom ng tamang amount ng tubig, paggamit ng herbs, yung mga yon. So, ang ginagamit natin yung mga natural na pamamaraan. Next, we identify and treat the root cause. So we go beyond the symptoms, like I mentioned a while ago. Pag ang isa ay masakit ang ulo, hindi lang natin siya binibigyan kaagad ng gamot. Okay? Bagkos, pinuputulan natin siya ng ulo. Hindi, joke lang. Bagkos, ang ginagawa natin, tinatanong natin kung ano yung mga underlying issue. Oh, yun nga, nabanggit ko kanina, kapag masakit ang ulo, baka hindi siya nakainom ng tamang amount ng tubig. O kaya hindi siya nakatulog ng maayos, o kaya hindi pa siya kumain. So maraming ano yun, underlying issue bakit yung isa ay masakit ang ulo. Hindi yung inom tayo kaagad ng synthetic drugs. Pero hindi natin na mamalayan, pag naging ganun ang senaryo natin, uminom tayo palagi ng pain reliever, ang nagiging ano na, ah, immune na yung iyong katawan. Kaya kapag ikaw ay nagkasakit at kailangan mo ng pain reliever, most of the time, they will be providing you higher dosage. Kasi nga, immune na yung katawan mo eh. At saka, may possibility na yung kidney mo maapektuhan. So, hindi lang inom ng inom ha. Kailangan mo alamin kung ano yung mga ah, underlying problems or underlying reason bakit sumakit ang ulo niya. Example, yung heartburn o hindi heartbreak ha, heartburn. So baka may possibility meron siyang food sensitivity o kaya may problema siya sa kanyang gut o yung mga may irregular na menstruation. Pwede nating tanungin, ah, kamusta yung mo, yung insulin na level, okay? O kaya yung may resistance ka ba sa insulin? O kaya are you doing the exercise na pwedeng makatulong? Kasi normally kapag may irregular menstruation, merong hormonal imbalance din na nangyayari. Pero madalas sa madalas, yung isa ay meron ding issue sa thyroid.
And kapag ang thyroid ay mahina, most probably the thyroid needs T3 uh, na ang nagbibigay nun is yung liver. So ang underlying problem dyan is ang liver ba ay nakakapag-function ng maigi? Yan yun. Kaya it's a domino effect eh. At ang kagandahan nito, we can identify and treat the root cause kasi meron tayong ginagamit na assessment or analysis. Ang kagandahan nito po, we are using the iris analysis. Ang iris analysis po kasi, ang pinagtutuunan natin ng pansin is yung colored portion ng ating mata. Ang iris analysis is a non-invasive way to check kung ano yung namana nating malalakas at mahihinang organ sa ating mga magulang na kailangan ng nourishment. Ah, at ang kagandahan ng iris analysis, okay, ang ating tinitignan is yung root cause na mismo. Normally, ang aking rate internationally is $100 or 5,800. Pero dahil sa ating segment ngayon, okay, we will be giving you an exclusive discount, a special discount na kung saan, okay, you will be saving $85. So from $100, you will be paying $15 or 833 pesos only. So meron tayong 30 slots ngayon sa mga makakapanood pa sa susunod. Makakasama kayo sa slots na to at ang offer natin ay hanggang midnight lang. Okay, hindi midnight snacks. Yun. Ang offer natin ay hanggang midnight lang. So again, from $100, ang babayaran nyo na lang ngayon to avail for our non-invasive way to address the root cause kung ano man ang underlying problem nyo, ay hindi na 100, kundi $15 na lang. So you'll be saving $85 at ang inyong babayaran lamang ay 833. So personalized na po yung ating consultation, assessment, and even the evaluation and together with the recommendation. Yeah, next is first, we do no harm. So again, we use the least invasive tools. Yeah, the most effective treatment para matulungan ang isa para matreat siya naturally. For example, yung iyong anak ay may anxiety, di ba? Anxiety, Chipon. Joke lang. So yung anxiety ng isa, baka naman hindi siya nakakalabas ng inyong bahay. Okay? The number one natural antidepressant ay ang sinag ng araw. Baka ayaw niyong palabasin ang inyong mga anak. Let them go outside and feel the heat of the sun. Hindi mo naman kailangan ng the whole day nandun siya sa labas. Hindi, 10 to 15 minutes lang. Ma-absorb niya lang yung specific UV rays, UVA rays at saka UVB rays na kailangan para ma-activate, para yung isa ay maka-avoid sa ganitong klase ng problema. Very, ano na to eh, very, um, itong anxiety na to ay talagang kilalang kilala na naririnig mo na palagi yan. Bakit? Nowadays kasi, we don't go outdoors na, puro indoors na lang dahil puro cellphone na lang ang ginagawa ng isa. Pero mas maganda, you need to give your children time to play outside. Or kaya kulang lang siya kailangan mo lang siyang bigyan ng magnesium, specifically the glycinate. Ang tinutulungan niya na maging kalmado ang isa. You can also drink lavender. O kaya mag-exercise breathing. Yun yung mga pwede natin gawin. Hindi yung agad-agad ay may tumatawag. O kaya yung isa ay may insomnia. O pwede mo rin siyang bigyan ng magnesium glycinate. Makakatulong yun para makatulog siya ng maayos. We can recommend herbal teas. Dapat meron siyang sleep hygiene para yung circadian rhythm niya ay talagang for example, meron siyang specific time. Mas maganda, hindi ka mag-alarm ng time ng iyong pagising. You set an alarm
kung anong oras ka dapat matulog. Normally kasi kailangan lang natin ng 8 or 7 to 8 hours of sleep. O kapag alam na kasi ng katawan yan eh, once na okay na yung oras ng kanyang pagtulog, automatic gigising yan. So dapat meron kang specific time para yung circadian rhythm mo ay talagang maiayos mo. You don't set an alarm para gumising. You set an alarm para ikaw ay matulog. So dapat isang ano lang yun, specific time lang. For example, kasi ang best time for us to sleep is 10 p.m. So 30 minutes bago mag alas 10, o nakaset ka na ng alarm. You do everything. You half bath, you brush your teeth, you drink the magnesium glycinate. Makakatulong yun para mas masarap ang iyong tulog. Yan. And then mindfulness. Kung kailangan mo mag-meditate, you do everything para magpakalma ng iyong katawan, ng iyong isip. Yan. Makakatulong siya. So we do no harm. So wala kayong narinig na kailangan mong minom ng gamot para lang ganito, ganyan. What we are providing is all natural remedies, and definitely it will not harm you, but it will help you. Doctor, as a teacher, we educate our client, we empower them. Again, like what I mentioned a while ago, we have the capability to heal ourselves. We are the driver for our healing. Kami ay magiging guide mo. We will just educate you. Walang ibang tutulong sa iyo, kundi ikaw mismo. Kami ay guide, pero ikaw ang mag-a-apply lahat ng aming in-inform sa iyo. So we educate and we empower. For example, yung isa ay diabetiko. We teach them to about the nutrition, the glycemic control. We also, halimbawa, kapag ang isa ay stress, o we explain to them, kapag ikaw ay stress, tumataas ang iyong cortisol level. So, paano natin mariregulate yun? Okay? Ano yung mga tools na pwede natin gamitin para ang isa ay maka-avoid ng na ganitong klase ng problem? Mga simpleng pamamaraan na kung saan ikaw pa rin ang mag apply nun. So kami, we will just educate you, we will just guide you on how you can achieve healing naturally. So Dr. Asay, teacher, treat the whole person. So may four aspect po kasi ang tayong tao. Una, ang ating spiritual. Pangalawa, ang ating mental. Pangatlo, ang ating emotions. At last lang po ang physical. Bakit? For example, lagi po kasi kapag kami ay nagpro-provide or meron kaming client, what we first ask is, naniniwala ka ba na gagaling ka? Okay? Kasi dapat paniwalaan ng isa na siya ay gagaling sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Kung nagkaroon siya ng doubt or hesitant na magsagot ng yes, okay, parang nagdadalawang isip na, huwag na nating tuloy. Nagdadalawang isip ka eh. Kailangan natin ng 100% naniniwala ka, nagagaling ka. Kasi kung ikaw ay hindi naniniwala na merong pamamaraan pala na ng natural na kagalingan, eh wala, sayang yun. Kasi kahit na napakagaling nung taong nagbibigay sa'yo ng mga dapat mong gawin, o kaya kahit na sabihin natin yung doktor, o pinakamagaling na doktor, pinakamagagaling na supplement, pero ikaw hindi naniniwala, wala pa rin, hindi ka gagaling. Kaya napakalaking bagay na tanungin mo sa iyong kliyente na naniniwala ka ba na ikaw ay gagaling. Pag meron kang nakita na 100% yung kanyang conviction na yes, gagaling ako, ay napakaganda. We will be helping hand in hand. Okay? Ikaw ay tayo'y magtutulungan pareho. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang gagalaw. Ikaw mismo. At ikaw ay nananampalataya
na ikaw ay gagaling sa pamamaraan na iyong pinili. Yan. And then, ang mental, positive mental attitude, madalas sa madalas, yung mga sakit, nandito lang. Kasi pansinin mo, lahat na nagawa ng pamamaraan na treatment, pero hindi pa rin siya gumagaling. Tapos, nag-check naman siya ng mga lab works niya, everything is normal. Pero bakit? Nandito. So, malaking impact itong ating utak. Hindi kasi alam ng utak kung ano yung totoo sa hindi. So, you can trick your mind. Pwede mong sabihin na nalulungkot ako, malungkot ka, pero kaya mong dayain yung utak mo. So, papaanong paraan? Ngumiti ka. Hindi niya alam na malungkot ka. Pero na alam niya na ngumiti ka, so yung utak mo magbibigay ng signal sa katawan na you're happy. O kaya pwede mong tignan yung iyong mukha sa iyong salamin, pag natawa ka, o di akala ng utak mo, oh, happy siya. So mag-release siya ng hormones, happy hormones. So di apektado lahat ng katawan. Pero ang laking bagay din kasi ng utak eh. Kasi halimbawa, yung isa, meron po kasing story eh, na kung saan yung isang convicted na tao ay sinintensyahan ng ano kamatayan. So ang ginawa lang sa kanya nung mga pulis ay blindfold lang siya. Tapos sa tabi niya merong isang malaking container at binuksan lang yung gripo. So parang naririnig niya na may pumapatak-patak. Pero prior to that, kunwari siyang sinugat. Pero ang totoo, hindi naman siya sinugat eh. Ginanon lang yung kanyang kamay o yung skin niya. Tapos naririnig niya yung pumapatak na something. So blindfolded siya. May pumapatak. Tapos nagilitan yung kanyang daliri, ay daliri, yung kanyang bandang pulso. Tapos mayroong nagsasalita sa kanya habang ah, nangyayari yung ganong senaryo. So sinasabi sa kanya na ito, ang dami ng dugong lumalabas sa'yo. So syempre, wala siyang nakikita, ang ginagamit niya lang yung kanyang ear at yung kanyang imahinasyon. Maya-maya, yung yung taong yon ay nanginginig na. Tapos hanggang sa namatay siya. So anong ibig sabihin nun? Hindi alam ng utak na hindi pala totoo yung nangyayari. Ang ginagawa lang, um, parang um, na nagagamitan lang siya ng imahinasyon. Gamit lang ito. Gamit lang yung pandinig. Pero ang totoo, wala naman talagang ginawa sa kanya. So may mga client po ako na gano'n, na wala naman talaga silang sakit. Dahil dito, masyado silang nag-iisip, ito ang dumadali sa kanila. So, kailangan natin yung i-treat. May mga technique na ginagamit, tapping technique, yan na ginagamit para sa mga taong nakaka-experience ng ganon. O kaya we also inform them to do some journaling. Yan, makakatulong yun to release all those unnecessary thoughts na gumugulo sa kanilang utak. And again, kayang-kaya mong controlling or i-shift yung something na negative into positive way. Kasi hindi niya alam yun eh. Ikaw mismo, kayang-kaya mo yun. So kapag ikaw ay nakaka-experience ng kalungkutan, edi ngumiti ka lang. Pag ngumiti ka, kahit na walang dahilan para ngumiti, para lang maglabas ng happy hormones yung katawan mo na makakatulong sa iyo, you can fake it. Fake your smile. The brain doesn't know kung totoo ba yung feelings na pinapakita mo. Basta ang alam niya, ngumiti ka, and then it will release the hormones na kailangan.
Emotions. Emotions, malaking bagay din po kasi ito eh. Ah, Kagaya nung aking naging client, hindi niya maintindihan bakit nagkakaroon siya ng ganong problema. Hindi niya ma maruro bakit kahit na anong gawin niya, ganun at ganun pa rin ang nangyayari. So yung emotions na yun, malaking bagay pala. Hindi natin namamalayan na kapag ang isa ay nagkaroon ng liver problem, meron palang specific emotions na kaakibat yun. Parang yung ang liver is anger and resentment. Yung kidney is fear. O yung lungs is attention or love. So yung mga, for example, yung mga bata na nakaka-experience ng asthma, kung papansinin mo, normally yung mga batang yon ang nag-aalaga, it's either katulong o kaya yung kanilang lolo't lola o kaya mga kapatid. At yung kanyang nanay ay nagtatrabaho. Siyempre, tatawag yung nag-aalaga or guardian ng baby, ang nanay dali-daling uuwi. Oo. Maya-maya, pag nakita na nung bata yung nanay niya, para lang nagdahilan. So, asthma, ask mama. Pansinin niyo po yan. Ganun ang nangyayari. So, yung mga babies na nakaka-experience ng respiratory problem, 100% they need some attention and care coming from their mother or their parents. Yung maraming related na sakit, pero ang dahilan is emotions lang pala. Yung suppressed anger, ano ba yun? Pag ginanito ko yung fist ko, di ba, galit, na sinusuppress mo lang yung galit mo eh. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng bukol. Emotions yun. Kaya nga, lagi kong tinatanong sa aking mga client, prior sa sa iyong problema ngayon, meron ka bang very stressful event na na-experience? So, syempre, yung tao, siya yung mismong mag-a-analyze. Ay, oo nga pala, no, na-experience ko to noon. So, sila mismo ang sasagot ng mga ganong katanungan. Dahil kasi sila mismo, na-analyze nila na, ay, oo nga pala, no, bago to, ganun ang nangyari. Yan. So, we treat them holistically. Last na lang kasi ang physical eh. So, it's a domino effect. Kapag maayos ang iyong spiritual, mental, emotions, susumusunod lang yung katawan. Kaya malaking bagay na sa natural way of healing, we treat them holistically. Marami ang may sakit na hindi gumagaling kasi nga ang problem nila it's either sa emotions o kaya sa kanilang mental. Ito may example po tayo rito. Sometimes ang isa ay may migraine. It's either baka mali yung kanyang position or yung posture niya, may mga hormones na dapat i-regulate, o yung kanyang pagtulog, yung kanyang diet. Maraming aspekto ang kailangan nating tanangin. Kasi again, hindi lang tayo naka-focus sa symptoms. Yan, yung acne. Yan, gut health, hormones, yung kanyang self-esteem, at saka yung kanyang hygiene. Our skin is the largest organ sa ating katawan. And that's one of the eliminating organs. So kapag madumi ang iyong colon o yung iyong gut health ay hindi ganun kaganda, nagre-reflect yan sa skin. So we need to treat them. So we suggest them to have a colon cleansing. May specific herb for that. And once they do the 7 days of gentle detox, uh, makakatulong yun. Kasi sayang yung iinumin mong supplement kung halimbawa man, kung hindi ka nakapag colon cleansing. Sayang. May possibility na meron pang nakadikit siya na mucoid plaque
na magiging dahilan para hindi ma-absorb ng iyong katawan yung mga iniinom mo. So we always suggest that's the protocol of natural way of healing, colon cleansing muna bago ka mag-proceed sa bago mong or sa regimen na ipro-provide sa'yo. Ayan, nag-a-alarm na po yung aking alarm. So 9:30 na, no? Kailangan ng matulog. Ayan, next tayo. Again, yung ating gagamitin dito naman para malaman natin yung root cause kasi most of the time, may mga emotions palang nakaakibat dyan. So we are doing the sclera analysis where we can check the body's different organs that are weak and need attention. Yung iris analysis kasi, that's the blueprint na ng ating katawan. So we cannot do anything about that anymore. What we will be doing, since alam na natin yung mahina at malakas na organ na namana natin sa ating mga magulang na kailangan ng atensyon, okay? Ang kailangan naman natin is yung sclera analysis. Ano ba yung sclera analysis? Ang gagawin natin is we will be taking pictures of your color or white portion of your eye kasi doon makikita yung present na kailangan nating i-work out or kailangan nating bigyan ng atensyon. At kasama rito ang emotions. Yan. That's sclera analysis. Again, ang ating price is only $15 dahil naka-promo po tayo. So, you book now kasi limited lang po ang ating slots. Yan. Prevention. Nakafocus po tayo sa early prevention. Okay? Kasi nga, prevention is better than cure. Oh, hindi po. Prevention is the best. Kasi madalas sa madalas, saka ka lang mag-prevent kung alam mong may sakit ka na. Kaya mas maganda, bago ka pa magkaroon ng sakit, you need to do some prevention na para ma-prevent or ano yung ating yung risk ay mabawasan. So parang lang sa pagme-maintenance ng sasakyan para hindi siya para mas mahaba ang panahon na kasama mo siyang magdadrive. Okay, kailangan siya laging may maintenance, nalilinisan, na change oil. Katulad ng paraan, ganun din sa ating pangangatawan. So we need to prevent earlier. Okay, habang kaya pa nating ma-prevent, do everything, do whatever it takes kasi mas mahirap na habulin yung mga meron ng problema na matindi or malubhana kesa wala pa. Okay. Yung ating, oops, asa na siya? Yan. Yung ating iris analysis, makikita kung ano yung namana nating mahihina at malalakas na organ. So yung family history mo, for example, sa inyong pamilya, merong may problem sa heart, mataas ang BP, ayan, malalaman natin yun. Kapag halimbawa, tayo ay nagpa-iris analysis. Ano yung mga pwedeng gawin dyan? Ano ba yung mga nagiging cause? Bakit yung isa ay nagkakaroon ng heart disease? May possibility yung kanyang lifestyle o kaya kulang siya sa supplementation. Ang heart is, kailangan mo dyan ng mga omega, yung mga fatty acids na makakatulong para magkaroon ng isang malakas na pangangatawan, yung mga pagkain na magre-reduce ng problem sa heart. So, kailangan na kailangan natin yung malaman. Halimbawa, yung iba ay mga pre-diabetic. O, meron tayong ibinibigay na personalized meal plan, yung mga exercise, stress management. So, as a naturopath practitioner, we provide our client the natural way of healing, and it is
personalize. Sa iris analysis po kasi, makikita mo kung ang isa ba ay neurogenic, anxiety tetanic, polyglandular, marami po. Merong iba't ibang klase ng mata na meron ding espesipikong ah, pagkain, mga vitamins, and nutrients and minerals na kailangan nila. So kapag nag-opt-in ka sa natural way of healing and we were able to identify what types of iris you have, we can provide you the unique and personalized uh, recommendation para ma-prevent mo yung sakit na meron yung pamilya mo. Yan. So yun, prevention. Prevention is better than cure, but prevention is the best. Okay. The summary philosophy. It is patient-centered, not disease-centered. So we will be treating our client holistically and personally. Hindi tayo nakatuon lamang sa sakit. Kasi given na yun eh. So ang gagawin lang natin, we will be helping our client kung ano yung mga pwede nilang gawin para mapalakas ang kanilang immune system at ang kanilang katawan, and that will be the time that your body will heal itself. Holistic and individualized care. Like what I mentioned a while ago, once we are doing the iris and sclera analysis, we will be giving you the information kung ano yung malakas at mahinang organs na, na dapat bigyan ng nutrients, at saka we will analyze kung meron bang emotions na nakaakibat sa kung ano man ang nararamdaman ng isa. Root cause oriented. So we don't treat our client sa kanila sa symptoms lamang, but we are looking for the root cause. Preventive and proactive. So once you prevent things, okay, you are also doing the things that will help you to become healthy. Yan. So napipigilan mo para ikaw ay magkasakit, and you are also doing the things para ikaw ay maging malakas. Educational and empowering. With the natural way of healing or naturopathic medicine, we provide the information to our client. We give them on how to achieve it and what are the things that they need to do para ang kanilang katawan ang mismong magpapagaling sa kanila. We are just guide, but you are the person who will control the drive wheel para sa iyong kagalingan. So we just need to educate you and empower you on how you can achieve natural way of healing. At sa pamamagitan ng ating iris and sclera analysis, okay, matutulungan ka namin personally. Again, take advantage of our promo. Instead of $100, it's already $15, and that's 833 pesos. Okay. So yun lamang po ang ating presentation sa natural or preview sa naturopathic medicine. So may mga question ba kayo na pwede nating sagutin? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. O, wala? Okay, kung may mga katanungan kayo, message lang po kayo sa akin. Ano po? So, ang next segment natin yan is the healing power of nature. So, we will be exploring the body's innate ability to heal. So, yan ang ating susunod na segment. Kaya kung halimbawa meron kayong mga kakilala, okay, na gustong ma-achieve ang natural way of healing, sa susunod pong segment natin, ito ang ating itatakal. Kasi malaking bagay na ma-educate yung ating mga client na yung katawan nila mismo ang gagawa ng paraan
para sila ay gumaling. Yan. I-explore din natin kung ano ba yung mga capability ng ating katawan. Bakit siya nag-heal by itself? So yun po yung ating tatalakayin sa ating susunod na segment dito sa Naturo ni Cha. Yan. So may mga katanungan pa po ba tayo bago po tayo magtapos sa ating first ever segment? Yan, with the help of my husband. Thank you very much pa.